Makinig ka, dahil ang sasabihin ko ay hindi lang basta isa na namang kwento ng mga bayani at kontrabida. Ito ang kwento ng nangyayari kapag ang isang tao ay naging Diyos at kung ano ang kapalit nito para mailigtas ang lahat ng mahal niya. Nagsimula ito noong Martes. Natatandaan ko ang detalyeng iyon dahil laging tahimik ang mga Martes, mga araw na parang walang nangyayari kailanman. Pero noong Martes na iyon, umitim ang langit pagsapit ng tanghali at nalaman ng mundo kung ano talaga ang pakiramdam ng tunay na takot. Ang araw na nagbago ang lahat. Nakatayo si Goku sa bitak-bitak na lupa sa labas ng West City habang hinahampas ng kakaibang hangin ang kanyang kulay kahelnagi. Ang kalangitan sa ibabaw niya ay hindi lang madilim, mali ito na para bang may pumunit mismo sa realidad at binutasan ito. Mula sa butas na iyon may dumarating. Isang bagay na nagpamukhang mga batang nagtatago sa ilalim ng kumot kahit ang pinakamalalakas na mandirigma sa mundo. Kakarot. Bumasag sa humahagibis na hangin ang boses ni Vegeta. Nakatayo ang prinsipe ng mga saiyan sa tabi niya, nakahalukip-kip, ngunit ang karaniwan nitong pagmamataas ay napalitan ng isang bagay na bihirang makita sa madidilim nitong mga mata. Tunay na pag-aalala. Ang enerhiyang ito, mahina niyang sabi. Wala pa akong naramdamang ganito kailanman. Bumaba mula sa himpapawid si Piccolo, habang pumapagaspas sa likuran niya ang mabigat niyang kapa. Hindi ito mula sa universo natin. Sa pakiramdam ko, hindi ito mula sa alinmang universo. Mabigat ang ekspresyon ng namikian. Ano man ang dumarating mula sa lamat na iyon, hindi ito naparito para makipag-usap. Sunod na lumapag si Gohan, kasunod ang iba. Sina Krillin, Tien, Android 17, Android 18, Master Roshi, maging si Buu ay dumating din, at ang karaniwan itong masayang ekspresyon ay napalitan ng kakaibang kaseryosohan. Nararamdaman nilang lahat ito. Ang nalalapit na kapahamakan. Tiningnan ni Goku ang bawat isa sa kanila. Ang mga taong matagal na niyang nakasama sa laban. Ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay tumingin siya sa abot tanaw, kung saan nakatayo ang kanyang tahanan, kung saan malamang na pinapagalitan ni Chichi si Goten tungkol sa kanyang takdang aralin, at kung saan natututong lumipad ang kanyang apo na si Pan. Ano man ang dumating, tahimik na sabi ni Goku, dito natin ito pipigilan. Hindi ito makakalapit kahit isang hakbang pa sa lungsod. At doon sumigaw ang langit. Lalong lumawak ang lamat at mula rito ay lumitaw ang isang bagay na hindi dapat umiiral. Wala itong tiyak na anyo. Minsan ay mukha itong napakalaking halimaw. Minsan naman ay parang nagbabagong masa ng kosmikong enerhiya. At kung minsan ay kahawig ito ng isang nilalang na may anyong tao na nababalutan ng mga tanikalang gawa sa naghihingalong mga bituin. Ang tanging hindi nagbabago ay ang napakatinding kasamaan na nagmumula rito, na parang init na nagmumula sa isang naglalagablab na pugon. Nang magsalita ito, tila nanginig mismo ang realidad. Ako si Nihilus. Ako ang katapusan ng lahat ng bagay. Nasakmal ko na ang 17 universo, at ang sa inyo ang magiging ika-18. Ang boses nito ay hindi narinig. Ito ay naramdaman. Umingaw ito sa mga buto, sa dugo, at sa pinakadiwa ng pag-iral. Si Vegeta ang unang umatake. Agad siyang nag-transform sa Super Saiyan Blue, at sumabog ang kanyang aura sa paligid niya na parang isang asul na bituing nag-supernova. Malalaking salita para sa isang bagay na kagagapang lang palabas ng isang butas. Bigla siyang sumugod habang naglalagablab sa mapanirang enerhiya ang kanyang mga kamao. Hindi man lang gumalaw si Nihilus. Tumama ang suntok ni Vegeta sa dapat sanay mukha ng nilalang. Ang shockwave mula sa banggaan ay nagpapatag ng mga bundok sa kalayuan. Ngunit nang maglaho ang liwanag, nakalutang si Vegeta sa himpapawid ng hindi makagalaw, hawak ng isang di nakikitang puwersa. Mga atomo, malamig na sabi ni Nihilus. Kayo ay mga atomo lamang na nagpapanggap na mahalaga. Pagkatapos ay ikinuyom nito ang hindi umiiral nitong kamao, at napasigaw si Vegeta sa matinding sakit. Vegeta! Agad na nag-transform si Goku, at sumabog rin ang kanyang asul na aura, habang mabilis siyang sumugod patungo sa kanyang karibal. Ngunit ibinaling lamang ni Nihilus ang atensyon nito sa kanya, at biglang natigilan si Goku sa kalagitnaan ng paglipad, hindi man lang maigalaw ang kahit isang kalamnan. Ah, iba ka. Nahipo mo na ang pagka-Diyos, hindi ba? Kawili-wili. Masdan mo ngayon. Masdan mo habang binubura ko ang lahat ng minamahal mo. Ikinumpas na nilalang ang kamay nito at biglang nakalaya si Vegeta. Ngunit para lamang bumagsak. Tumama siya sa lupa na parang isang bulalakaw, nawala ng malay bago pa man siya tuluyang lumapag. Pagkatapos ay ibinaling ni Nihilus ang kanyang atensyon sa iba. Ang sumunod ay isang massacre. Pinakawala ni Piccolo ang kanyang special beam cannon.
Isang umiikot na sibat ng puro at pinagsiksikang enerhiya na kayang tumago sa halos anumang bagay. Tumama ito mismo sa gitna ni Nihilus at basta na lamang huminto. Sinipsip. Naglaho. Nag-transform si Gohan sa kanyang ultimate form habang nagliliyab ang kanyang puting aura at kumikilos siya ng mas mabilis pa sa mismong liwanag. Bawat suntok niya ay mailakas na sapat upang wasakin ang mga planeta. Ngunit wala ni isa man sa mga iyon ang nakapagpangiti o nakapagpagalaw man lang sa nilalang. Sabay na umatake sina Android 17 at Android 18. Ang kanilang walang hanggang enerhiya ay lumikha ng isang unos ng mga kiblast na nagliwanag sa nagdidilim na kalangitan na parang mga paputok. Ikinaway lamang ni Nihilus ang kanyang kamay at kapwa itinapon ang dalawang android sa malayo hanggang sa mawala sila sa abot tanaw. Nagpakawala si Krillin ng Destructo Disc. Ginamit ni Tien ang kanyang Tri-Beam. Pinalabas ni Master Roshi ang kanyang sukdulang lakas, lumobo ang kanyang mga kalamnan habang pinakakawalan niya ang isang buong lakas na Kamehameha. Walang gumana. Isa-isa silang bumagsak. Hindi pinatay. Mas masahol pa roon. Ang kanilang enerhiya ay hinihigop. Sinisipsip ito papasok mismo kay Nihilus. Bumagsak sila sa lupa, buhay pa ngunit walang natitirang lakas. Nakadilat ang kanilang mga mata, ngunit tila wala na silang nakikita. Nagpumiglas si Goku laban sa di nakikitang puwersang pumipigil sa kanya, habang nag-uumapaw ang galit sa kanyang dibdib. Pakawalan mo sila. Ako na lang ang kalabanin mo. Hindi ako nakikipaglaban, sagot ni Nihilus. Kumakain ako. At kapag nasipsip ko na ang enerhiya ng planetang ito, lilipat ako sa susunod. At sa susunod pa. Hanggang sa wala nang matira kundi kawalan. Nagsimulang lumaki ang nilalang habang sinisipsip nito ang mismong enerhiya ng planeta. Nagbitak-bitak ang lupa. Kumulo ang mga karagatan. Sa malayo, nagsimulang gumuho ang matatayog na gusali ng West City. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang mga anak. Ang kanyang asawa. Naalala niya ang kanyang mga kaibigang nakahandusay at wasak sa lupa sa paligid niya. Naalala niya ang bawat tao sa daigdig na umaasa sa kanya. Ang mga taong naniniwala na hanggat naroon si Goku, magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi sasapat ang Ultra Instinct. Kahit ang pinakamalakas niyang anyo. Kahit kasama niya si Vegeta. Hindi nila mapipigilan ang bagay na ito. Kailangan niya ng higit pa. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sa isang lugar na lampas sa ki, lampas sa banal na enerhiya, lampas sa anumang kapangyarihang nahawakan niya noon, may naramdaman si Goku na gumalaw. Isang bagay na matagal na niyang kinatatakutang abutin. Dahil hindi niya naunawaan kung ano iyon. Hanggang ngayon, nagsimulang mabiyak ang di nakikitang puwersang pumipigil sa kanya. Hindi dahil nakakalaya siya, kundi dahil ang mismong realidad sa paligid niya ay nagsisimulang yumuko at magbago ayon sa kanyang presensya. Ano? Sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan sa tinig ni Nihilus. Iminulat ni Goku ang kanyang mga mata at ang mga ito ay purong ginto. Ang pagsilang ng isang alamat. Nagsimula ang transformasyon mula sa kanyang kaibuturan. Una, nagsimulang magbago ang kanyang buhok. Hindi ang karaniwang gintong kulay ng isang Super Saiyan, kundi isang malalim at makinang na gintong tila nagliliwanag mula sa loob, parang tunaw na metal na binigyan ng buhay. Tumaas ito, hinahamon ang grabidad, at bawat hibla ay naglalabas ng liwanag na halos nakasisilaw kapag direktang tinitigan. Pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Naglaho ang may itim na balintataw at tuluyang napalitan ng mga gintong orbi na umiikot sa kosmikong enerhiya. Wala roong galit. Walang put. Tanging isang ganap at nakapangingilabot na kapanatagan. Sumabog palabas ang kanyang aura. Ngunit hindi ito ang karaniwang naglalagablab na ki. Iba ito. Kumikilos ito na parang likidong ginto, umaagos at umaalon sa paligid ng kanyang katawan sa mga paraang imposibleng maipaliwanag. Kung saan man ito sumayad sa lupa, hindi nabibitak ang daigdig. Sa halip, ito ay naghihilom. Muling nabubuo at nagiging buo. Ang mga tuyong damo ay namulaklak. Ang mga basag na bato ay muling nagsanib. Hindi ito pagkawasak. Ito mismo ang kapangyarihan ng paglikha. Ginawang sandata. Nabasag na parang salamin ang di nakikitang puwersang pumipigil kay Goku. Dahan-dahan siyang bumaba sa lupa, at sa bawat hakbang niya ay may mga alon ng gintong enerhiya na kumakalat palabas sa perpektong mga bilog. Nagsimulang luminaw ang madilim na kalangitan. Ang lamat na pinunit ni Nihilus sa realidad ay unti-unting nagsimulang magsara. Imposible, umalinggaw si Nihilus. Ano ka ba? Tumingala si Goku sa kosmikong halimaw.
At nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay may mga himig na hindi dapat kayang likhain ng mga tinig ng tao. Ako ay isang taong pinoprotektahan ang mga mahal niya, anuman ang maging kapalit. Kumilos siya. Para sa sinumang nanonood, kung mayroon mang may malay pa upang makakita, basta na lamang naglaho si Goku mula sa isang lugar at lumitaw sa harap ni Nihilus. Ilang milyang pagitan ang nalakbay sa ganap na 0 oras. Hindi ito bilis. Ito ay si Goku na nagpasyang naroon na siya sa halip na narito at sumunod ang realidad sa kanyang kagustuhan. Tumama ang kanyang kamao sa gitnang bahagi ng katawan ni Nihilus. Ang shockwave ay nakita maging mula sa kalawakan. Isang perpektong bilog ng gintong liwanag na lumawak palabas sa bilis ng mismong pag-iisip. Bawat atomo ng pagkatao ni Nihilus ay biglang napailalim sa mga pangunahing puwersa ng paglikha. Sabay itong pinaghihiwalay at muling binubuo hanggang sa pinakapayak na antas ng kanyang pag-iral. Napasigaw ang kosmikong nilalang. Ano na ang naging anyo mo? Hindi sumagot si Goku. Kumilos siyang muli. Ang kanyang katawan ay dumaloy sa kalawakan na parang tubig. Perpekto ang bawat galaw. Perpekto ang bawat tama. At bawat suntok ay may bigat na tila dala ang lakas ng mga bituin. Nagmistulang malabo ang kanyang mga kamao. Sa bawat suntok, bahagyang nababago ang realidad, pinipilit si Nihilus na magkaroon ng pisikal na anyo, gustuhin man ito o hindi. At kapag mayroon na itong anyo, maaari na itong masaktan. Sinubukan ni Nihilus na lumaban. Nagpakawala ito ng mga sinag ng dalisay na entropy, enerhiyang bumubura sa anumang mahawakan nito at ginagawang ganap na kawalan ang materya. Itinaas ni Goku ang kanyang kamay. At basta na lamang huminto ang sinag. Nanatiling nakapirmi sa himpapawid bago unti-unting maglaho ng walang anumang epekto. Sinubukan ng nilalang na lumawak, na maging napakalaki upang hindi na ito kayang labanan. Mas lalong nagningning ang aura ni Goku. At natuklasan ni Nihilus na siya ay naipit. Pinipilit na lumiit ng lumiit sa mas makitid na espasyo. Sinubukan nitong tumakas. Na umatras pabalik sa lamat na pinanggalingan nito. Ngunit lumitaw si Goku sa harap ng pagbubukas. Itinaas niya ang kanyang palad. At nagsara ang lamat na iyon sa tunog na parang mismong realidad ay napabuntong hininga sa ginhawa. Hindi mo ako matatalo, umungal si Nihilus habang unti-unting sumisingit ang desperasyon sa kosmiko nitong tinig. Ako ay walang hanggan. Ako ay hindi maiiwasan. Ako ay... Pagod na akong marinig kang magsalita, putol ni Goku. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, magkaharap ang mga palad. Sa pagitan ng mga ito, nagsimulang magtipon ang gintong enerhiya. Hindi ito naging isang globo, kundi isang perpektong tuldok ng liwanag. Lalo itong nagliliwanag ng nagliliwanag, ngunit hindi lumalaki kahit katiting. Taglay nito ang bawat kamehameha na naipakawala niya kailanman. Bawat laban na kanyang pinagdaanan. Bawat oras ng pagsasanay. Bawat pagkakataong nilampasan niya ang sarili niyang hangganan. Lahat ng iyon ay pinagsama at piniga sa iisang punto. Mas maliit pa sa isang atomo. Ngunit naglalaman ng mismong kapangyarihan ng paglikha. Sinubukan ni Nihilus na tumakas. Sinubukan nitong maglaho mula sa mismong pag-iral. Sinubukan nitong mahati sa 1,000,000 piraso at magkalat sa iba't ibang dimensyon. Ngunit huli na ang lahat. Lumawak ang aura ni Goku. Ang mga gintong hibla ng enerhiya ay umabot kay Nihilus at bumalot dito. Hinawakan ito ng mailambing na parang isang magulang na karga ang sariling anak. Ngunit taglay rin ang hindi mababasag na lakas ng ganap na katiyakan. Ang sinag na sumambulat mula sa mga kamay ni Goku ay hindi isang alon ng enerhiya. Ito ay pinagsiksikang posibilidad. Dalisay na potensyal na naging realidad. Nang tumama ito kay Nihilus, ang kosmikong halimaw ay hindi sumabog. Hindi rin ito nagkawatak-watak. Basta na lamang itong tumigil sa pagiging isang banta. Naramdaman ng nilalang na ang kanyang pagkatao ay binabago. Hindi winawasak, kundi binabagong anyo. Ang kasamaan nito ay naglaho na parang hamog sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Naglaho ang puot nito. Nawala ang gutom nitong manira at lumamon. At ang natira na lamang, ang munting ubod ng kung ano si Nihilus noon bago ito naging maninila ng mga mundo, ay marahang ibinalik sa hibla ng realidad. Maliit. Hindi mapanganib. Hindi na isang banta. Luminaw ang kalangitan. Naglaho ang hindi likas na kadiliman. At ang mga sugat na napunit sa realidad ay muling nagsara. Sa loob lamang ng ilang segundo, para bang hindi kailanman umiral ang panganib na iyon. Ibinaba ni Goku ang kanyang mga kamay. Mabigat ang kanyang paghinga. Ang gintong aura sa paligid niya ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Nagawa niya.
Nailigtas ang daigdig. Ngunit may mali. Nagsisimula na ang kapalit. Mag-isang nakatayo si Goku sa gitna ng larangan ng labanan, habang patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan ang mga alon ng gintong enerhiya. Sa paligid niya, nagsisimula ng magkamalay ang kanyang mga kaibigan. Ang enerhiyang sinipsip ni Nihilus mula sa kanila ay nagsimulang bumalik. Dumaloy ito pabalik sa kanilang mga katawan na parang tubig na muling bumabalik sa tamang level nito. Si Vegeta ang unang nakabangon. Napangiwi siya sa sakit, ngunit buhay na buhay. Kakarot, ano ang anyong iyon? Wala pa akong nakitang ganyan. Natigilan siya. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita niyang mabuti si Goku. Ang mga mata mo. Hindi agad sumagot si Goku. Nakatitig lamang siya sa kanyang mga kamay, pinagmamasdan ang gintong enerhiyang dumadaloy sa paligid ng mga ito. Napakaganda nito. At hindi masukat ang kapangyarihan nito. Nararamdaman niya ito. Ang anyong ito ay walang hangganan. Kaya niyang baguhin ang realidad. Kaya niyang lumikha o magwasak sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Ngunit may isang bagay na unti-unting nawawala. Vegeta, mabagal na sabi ni Goku, habang taglay pa rin ang kanyang tinig ang kakaibang himig na iyon. Tayo ba? Nagkasama na ba tayo sa pakikipaglaban noon? Natigilan si Vegeta. Ano? May naaalala akong nakikipaglaban ako kasama ang isang tao. Isang mapagmataas na mandirigma. Palagi akong tinutulak na maging mas malakas. Nagtagpo ang gintong mga mata ni Goku at ang may itim na mata ni Vegeta. Ikaw ba iyon? Naramdaman ng prinsipe ng mga saiyan na tila nanlamig ang kanyang dugo. Kakarot, tigilan mo nga ang pagbibiro. Magkaribal na tayo sa loob ng. Napahinto siya. Masusing pinagmasdan niya ang mukha ni Goku. Walang pagkilala roon. Kahit katiting. Kakarot. Ang pangalang iyan. Sa tingin ko, may isang mahalagang tao na dating tumatawag sa akin yan. Sino nga ba siya? Sa mga sandaling iyon, nagsisimula ng makatayo ang iba. Mabilis na lumapit si Gohan sa kanyang ama, kitang-kita ang matinding ginhawa sa kanyang mukha. Tay, ayos ka lang. Ang anyong iyon wala pa akong nakitang katulad niyon. Napakahusay mo. Tumingin si Goku sa binatang papalapit sa kanya. May kung anong pamilyar sa mga katangian nito. Ang hugis ng mukha. Ang mga mata. May pagmamahal siyang nararamdaman para rito, nakabaon ng malalim sa gintong hamog. Ngunit hindi niya ito lubos na maunawaan. Kilala kita, sabi ni Goku habang bahagyang ikiniling ang kanyang ulo. Importante ka sa akin, hindi ba? Nawala ang ngiti ni Gohan. Tay, ako ito. Si Gohan. Ang anak mo. Anak. Inulit ni Goku ang salita na parabang ngayon niya lamang ito narinig. May anak ako. Muling kumislap ang gintong aura. At isa na namang bahagi ng kanyang alaala ang dumulas palayo na parang buhangin na sumisingit sa pagitan ng mga daliri. Humakbang si Piccolo, mabigat ang kanyang ekspresyon. Goku, kailangan mong bumalik sa dati mong anyo. Ngayon na. Ano man ang anyong iyan, naapektuhan nito ang isip mo. Bumalik sa dati kong anyo. Nalilitong tumingin si Goku. Ako. Hindi ko na matanda ang paano. Alam kong mahalaga ito. Alam kong narito ako upang protektahan ang isang bagay. Pero hindi ko. Bahagyang nabasag ang kanyang tinig. Ano nga ba iyon? Dahan-dahang lumapit si Krillin, nakataas ang mga kamay upang ipakitang wala siyang masamang balak. Goku. Ako ito. Si Krillin.